marami pong humahanga sa katarantaduhan ni Digong noon. Kaya nga po nauuso ang karahasan sa panahon ni Digong. 'Di ba? Oo, nauuso po 'yan. 'Di ba? O katulad na lang po nito, bahay nasunog kasunod ng awayan ng lupa. May-ari iginiit na sinadya umano ang sunog. O sino ba yung gumawa nito? Malamang wala na pong ibang gagawa ng hindi maganda sa kapwa niya kung hindi mga DDS. 'Di ba? O pinasadya. O, ay sino ba yung nagpasunog? Eh pinagbibintangan po dito yung budol na si Pyra Lucas. O, 'di ba sa panahon ni Digong, nagkalat po yan ng katangahan si Pyra Lucas, mga pre. 'Di ba? Oo, yung ginigipit din yung mga tao. Eh ang tanong, bakit po kaya? Eh posible po na sa panahon ni Digong, eh nakadikit po ito kaya ang yabang-yabang. 'Di ba? Oh. So ito po, no, panoorin po natin yung video. June 28, 2025, nakunan mismo ng residenteng si Emil Cadyang habang nasusunog ang kanyang bahay sa tabi ng highway sa Barangay Bueno, Capas, Tarlac. Kaya ko na mapatanin wala kang matao. Ayon kay Cadyang, kapatid niya ang nakapansin na nasusunog ang kanyang bahay kaya nagkumawag siya para Simple lang naman yung sunog. Malamang sinadya to. puntahan ito. Kureta kuya. Kahit itang kaya, Pyra Lucas, ilaban din ka ng kubo. Pero di pa man nakakalapit, doon na siya kinutuban na maaaring sinadya ang pagsunog matapos umano makita sa mismong lugar ng sunog ang taong tumutulong kay Lolo Arturo Aquilo na kaalitan niya sa 260 square meters na lupa na kinatitirikan ng nasusunog na bahay. Ngayon po paglabas ko, pagtakbo ko dyan, di po mga sa poste, nakita ko po si Pyra Lucas, ginigibahin ba ako dito. Ha? Kita si Pyra Lucas. Ngayon po paglabas ko, pagtakbo ko dyan, di po mga sa poste, nakita ko po si Pyra Lucas, ginigibahin ba ako dito. O ginigiba yung bako, nagtibay ng mukha nitong Pyra na to, no? Oo, eh, hindi naman niya pag-aari, hindi naman niya lupa po. Pero ginigiba! Matakot ka, Pyra, ha? Matakot ka. Kahit sino pan sinasandalan mo, buha ka ng ina mo ka. Makinig ka. Kahit sino pan sinasandalan mo, matakot ka sa karma. Matakot ka kasi, alam niyo mga pre, pag gumagawa ka ng karahasan sa kapwa mong tao, alam niyo ba yung matatanggap mo? Alam mo ba yung darating sa'yo? Karahasan din. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung magiging bunga. Diba? Naniniwala po kayo dyan? Naniniwala po kayo? Kung ano yung tinanim nyo, yun magiging bunga. Magtanim kayo ng karahasan, yun din po yung aanihin ninyo. Diba? Oy, shoutout paring Marge Marasigan, ha? Diba? Ganun po yun. Kaya, ngayon, lalo na naman pong umiinit yung pangalan po ni Pyra Lucas, mga pre, no? Oh, eh karahasan po yung tinanim niya eh, noon. Hindi po mawawala sa isipan ng tao yan, mga pre. Oo, magtutuloy-tuloy po yan at hindi po yan mabubura. Oh. Hindi ko pa kasama niya dito. Ang nangyari po, kasi po, natatakot po dito sa Lamasaway eh. Bumalik po ako, nagyaram ko ng cellphone. Cellphone namin po, naiwan dito eh. Pagdating ko po dyan sa taas, yung bodyguard niya po palabas na. Sinundan ko po sila, nandun, pinuputol nila yung mga ram dito na, video ko po sila. Ngayon po, inabol ako ng bodyguard ng matangkad. Umibot ako doon. Ang ina, mga habol pa yung bodyguard, oh, no? Alam mo yung bodyguard? Inabol pa pala yung tao. Anong purpose? Bakit mga habol? Papatayin ka, babariling ka, ganun ba? Ha? O, dapat din ma-identify din po sana kung sino yung mga bodyguard na nangaharas, no? Kasi damay-damay po yung mga yan. O, alam nyo kung ako lang yung presidente ng Pilipinas, ibibitin ko kayo pa baliktad. Ibibitin ko kayo kasi para matuldukan na po yung karahasan sa Pilipinas. Ako po, oo, nakakabuisit. Kung pag ganun po dito, nasusunog po, malaki na sunog. Kung na-video ko po sila nandun, palabas na sila, umiinom sila ng tubig. Mga titulado ang mga tupa dito. Ang tinutukoy ni Cadyang na kanyang nakita mismo habang nasusunog ang kanyang bahay ay No? Kapal na mukha ni Pyra Lucas. Social climber po ito eh. Itong babaeng ito, hindi naman po ito mayaman. Diba? Pilingera lang po. Ma'am Susan Mingueto, shoutout po ha. Pilingera lang po ito na yayamanin. Pero hindi po. Meron lang po talagang isang malaking tao na nasa likod nito na sinusuportahan yung kanyang kagagahan. Oo. Diba? si Pyra Lucas, ang founder ng United Filipino Against Crime and Corruption. Kumbinsido si Cadyang na may kinalaman umano si Pyra Lucas sa pagsunog sa kanyang bahay. Sila po talaga nakangkap na lupa. O kunti lang po, 260 square meter lang po ito. Sila po talaga. Wala na pong iba kasi apple kong nakita sa dalawang mata ko.
Kasama noon ni Arturo Aquino si Pyra Lucas nang ma-interview sila ng isang news program tungkol sa issue ng umano'y land grabbing sa Tarlac. Kaya po nga po kasi, yung tinutulungan niya po yan eh. Matanda na po kasi yung wala na kaya na makipaglaban sa lupa, ganun. Oh. Kaya siguro nagtingin nagtulog ng kay Pyra. Mm. Ang nangyari naman po yan, hindi nila dinanan sa batas, inaaras nila ako dito, ilang beses na yun. So meaning, ang sigalot dito sa lupa ay sa pagitan mo at ni Pyra Lucas. Opo. Kasi po, siya pong nagpatanggal sa mga bawat punong una pa, hindi ko na sila pinatulan. Nasa barangay, wala naman po silang court order o kasamang mga barangay. Nabidyoan ko, nandito sinasakay yung mga yero ko. O, yung pag tinayuan ko na po, sabi ko, hindi tayo mag-away, korte na lang. Kasi kung alam nilang sa kanila to, ba't hindi nila ako demanda? Yung ano po, inaras lang ako eh. Aabot sa 200,000 halaga ng mga gamit at ari-arian ng natupok ng apoy. Oh, grabe no? Pinaghirapan mong buuhin, patayo. Sinunog lang ng isang demonyo. Diba? Pinaghirapan mo ito para sa'yo, para sa pamilya. Diba? Tapos, susunugin lang. Hindi katanggap-tanggap yan eh. Oh. Pero alam nyo, pag trespassing po yung tao, pwede nyo patayin yan. Oh. Pag trespassing, andin na ng gulo, pwede na pong patayin yan. Eh, pumasok po sa pag-aari mo eh. Diba? Oh, eh, matapang lang po sila kasi may mga karga sila. Syempre, may nasa likod nila. Diba? Eh, yung inaapi nila, mahirap lang. Ang gusto lang ng taong yun ay mabuhay, makakain ng 3 beses sa isang araw, kumita ng marangal. Diba? So, kinakaya-kaya po nila yun. Eh, paano kung demonyong tao yung mapasukan nyo dyan? Walang pakialam sa buhay din. May mga ganun kasing tao, mga pre, na pag inapi mo sila, okay, tayo napapatayin ka rin. Oo. Kaya pasalamat lang itong mga to na yung nakakatapat po nila, yung mga may pangarap sa buhay, may pamilya, iniisip yung pamilya. Diba? Sa isang iglapig lang na abo ang pangarap. Gulat kayo ngayon. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nahalungkat yung pangalan ni Pyra Lucas. Diba? Oh. Eh kasi, diba? Eh, yung tinanim mo noon, mukhang nagbubunga na ngayon. Oh. Oh, at balita ko, sasampahan to ng kaso. Diba? Patay ka dyan. Bill Kadyang na magkaroon ng sariling bahay, pati na ang bilyarang ito na magiging kaagapay sana nila sa pang-araw-araw na buhay. Pero hindi niya sukat akalain na ang simpleng awayan sa lupa ay makakalagkat ang ilang malalaking pangalan sa issue ng land grabbing. Dito na siya tumanda pero ni minsan wala siyang nababalitaan o nalalaman na may nangangamkam umano ng lupa dito sa kanilang lugar. Ayon kay Kadyang, humarap siya sa Nation on the Move para itama ang lumabas sa balita na nagdadawit sina dating Tarlac Governor at 2nd District Congressman Vic Yap at kasalukuyang 3rd District Congressman Noel Bong Rivera sa issue ng umano'y land grabbing sa kanilang lugar sa Capas Tarlac. Pagtawid lang ng nasunog na bahay ni Kadyang, naroroon naman ang mahigit 1 hektaryang lupa ni Lolo Arturo na inilalaban niya sa pangangamkam umano ng isang Jose Bacani. Kami yung kaaway mo dito sa lupa, wala naman congressman o kahit barangay tanod, walang bangkin dito. Ang kalaban mo dito, ako lang sa boundary. At saka itong Hindi naman po nang gugulo yung congressman dyan. Hindi naman po nang gugulo si Mayor. Si Vice Mayor, wala naman. Si Pyra Lucas na walang posisyon sa gobyerno. Ang tapang-tapang. Oh, di ba? 260. Ang pangit pa po dito, yung isang matanda dyan na na-interview ni Pyra Lucas, mga pre. May isang matanda dyan na na-interview. Natapi ko na yun nung nakaraan. Wala pong minensyon yung matanda na mayor, gobernador o kongresista, wala po. Kasi yung lupa nga niya, tagilid eh. And then doon sa video ni Pyra, dinamay niya yung mga doon, yung mga kilalang tao. Nakakisyo, kinamkam ni ganyan. Nagulat yung matanda, sabi, wala akong sinabing ganun. Bakit niyo dinadama yung pangalan ko? Kasi Pyra po gumagawa na lang ng kwento para sa pansarili niyang interes po. 'Di ba? Para yung magipit po lalo yung yung kanyang tinutulungan ko no. Oh. Square meter, at saka yung boundary lang doon. Si parin pa kanina yung kaano nila doon. Tapos biglang, pong nangyari, iba yung naka-profile doon. Congressman yung kumuha sa Kaya paninira po yun. Hindi po makatarungan pag ganun na. Nagalit po ako, siyempre. Oh. Imbis na kami po yung kaaway nila, iba yung nangyari Iba yung? Walang may alam po, silang bibintang po. Siyempre, malaking kasi sa kanila yan. Oh. Para po matigil na yung ganyan, kaya naglakas ako ng loob. Kahit nangangamba po kami sa pamilya ko, sa buhay namin. Kumbinsido si Kadyang na ginagamit lang si Lolo Arturo para makapanira ng iba. Ako nga, Tor, huwag ka nang magpagamit dyan. Sa lang, pati batas naman dyan eh. Yung kinuha ko yung lupa mo, di daan natin sa kuha tayong malukat, kahit ako magbayad. Para matuldukan kung awayan natin sa boundary.
Kung talaga sa'yo, bibigay ko, wala nang problema yan. Hmm. Hindi naman natin madadala sa ukay yan eh. Hmm. Yun lang po sa akin, huwag ka magpagamit sa Pinagsasabong po sila. tao. Magawa sila ng Desidido si Kajang na sampahan ng patong-patong na reklamo si Pyra Lucas sa tamang panahon dahil siya mismo ang nakasaksi noong masunog ang kanyang bahay. O, kung Pyra, pag mali po, mali. Pag tama, ipaglaban nyo. Pag mali, huwag yung magpresente. Kaya kung nangyari dito, may papel naman ako, may ubo ko, sinunog nyo. Ako po, malakas sa loob po, nakita ko talaga sila. Kasi lagi po, nagawa nilang sunugin yung bahay ko. O, patay pa kami. Marami po akong magawa. Kasi may ano po sa bodyguard. Mula rito sa Kapas Tarlac, So, kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Paki-comment para mabasa naman po natin. Kasi, nananawagan po ako sa gobyerno din ni PBBM na dapat po, pakulong nyo na rin po itong Pyra Lucas na to, no? O, kasi hindi na po maganda yung ginagawa nito sa mga mahihirap. Ang pangit naman po, pag-alagala pa tong animal na to, no? Pag-alagala pa, tapos, ay, may mga atraso pa siya sa kanyang yung mga ginagawa niya noon, panahon ni Digong. Panahon po ni Digong, 'di ba? Dapat po talaga masampahan na 'to ng kaso at makulong kasi kahit ako po hindi ko kilala itong mga binibigyan ko ng reaction dito, no. Hindi ko po sila kilala pero nararamdaman ko po yung naranasan po nilang hirap. Subukan niyo pong mag-vlog. Subukan niyo mag-vlog. Tapos mag-reaction kayo ng mga ganito, magigigil din kayo eh, di ba? Ang sarap sampalin sa utak tong si Pyra Lucas, no? Sasampalin mo yung utak kaliwat kanan, i-bypass mo yung bungo, ina mo ka. Di ba? Bypass mo yung bungo. Ganunin mo. Yung hindi tatamaan yung bungo, yung magdidiretso po sa utak, yung sampal. Di ba? Ayun na nga ba yung sinasabi ko. So, mukha naman na tinatrabaho po ng gobyerno ni PBBM, itong Pyra Lucas na to, tinatrabaho po sa pamamagitan ng legal na proseso. Diba? Kaya palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. At eto po mga pre, no, gusto ko lang po itong isunod. Eto. No, pakita ko lang. Ayan. Pakita ko lang po. Basahin natin to Palace tells Manscarpio, don't fear release of tax records if there's nothing to hide. Kung wala ka naman talagang kinakatakot, Manscarpio, partner ni Sara Duterte. Wala kang kinakatakot. Kung hindi ka konektado sa mga drug lord, diba? Sa mga maduduming pera na yan, kung walang pumapasok na maduduming pera sa bangko mo, o kung nagbabayad ka ng tamang buwis, wala kang dapat ikatakot. Diba? Dapat nga suportahan mo pa yung gobyerno. Diba? Dapat nga ipakita mo na malinis ka. Bakit? Pakita mo na ikaw to, ako si Manscarpio malinis. Tingnan nyo, malinis ako. Kasi kung nakita ng taong bayan na ikaw ay malinis at wala kang sekreto, wala kang maduming pera nang pumapasok sa bangko mo, nagbabayad ka ng tamang buwis, nako, buong Pilipinas, baka pati buong mundo, palakpakan ka. Diba? Baka sabihin, Manscarpio, idol ka na namin. Manscarpio, ikaw na, you're the man. You're the man, ma'am. Ayoko mag-bad words. Diba? Tama po ba? Kung ako lang yan, malinis po akong tao, patulungan ko pa kayo, sige. Okay lang. At least, papalakpakan ako ng buong mundo. Magiging isa akong halimbawa na ako si Manscarpio. Ang partner ni Sara Duterte. But sad to say, may facts like ka. Sorry. Ba't nasingit yun? No? Ba't nasingit yun? Ba't nasingit yun? Pinigigil ako ng bunganga ko na to, Good evening po sa lahat na nandito, sabi ko na Tama po, di ba? So, eto na. Excited na po tayo dito. Ano kaya sekreto na malalaman natin? Kayo, paki-comment po. Anong sekreto na malalaman natin? Comment down below para mabasa po natin yan. Ayan.
At eto, gusto ko rin yung isunod po ito mga pre. Katulad po nito, no, babasahin po natin. Sino sa mga, eto, post po ito ni Peebles, ano. Basahin ko lang po dito. Maliit sa isa kong screen eh. Dito ko basahin sa isang kabilang screen. Okay, alright. Na-close ko lahat yung tabs. Buti nakabalik pa tayo. Alam mo yun sa computer, na-close ko lahat. Sabi ko, patay yung live. Ay, nako po. Sa sobrang fast hands ko na eh. Pwede na ako mag-Dota 25 nito. Masyado na akong mabilis sa mundo ng mga tao. Buti hindi po naapektuhan yung live natin. Ay, nako. Buti hindi po naapektuhan yung live natin, ha? Wait lang. Andito yun, eh. Ito, babasahin ko po, ano. Yan. Basahin po natin. Sino sa mga peking Marines na to ang kinuha ni Boyeng para i-testify against kong Martin Romualdez? So nagtatanong po si si Peebles. Ayan. Ito yung time na naghahanap sila ng mataas na offer. Tapos magti-testify. Anong kagaguhan yan? Parang mas malala pa si Boyeng kaysa kay Martires. So magbigay tayo ng opinion dito, ano. Ako po, kung yun talaga yung gusto ng mga DDS na makasuhan po si Martin Romualdez, so baka pinagbigyan po sila ni Boyeng Rimulya. 'Di ba? Kasi pagdating po sa korte, wala din pong kwenta 'yan. Wala din pong kwenta 'yan kung ang papakinggan po, I mean, titingnan ng korte yung mga ebidensya ko ng garbage kargador na to. Mababasura lang din po 'yan. Pasalamat kay mga DDS kay Boyeng Rimulya. Ako wala akong problema kay Boyeng. Siguro pinagbibigyan lang gusto nyo. Pero, kahit pinagbigyan yung gusto nyo, ako'y naniniwala po na ampaw, okay? Ampaw yung inyong 18 Marines na yan, garbage kargador na yan. Diba? Hindi po yan dapat, wala pong kredibilidad yan, no? Kasi ano po sila, palpak, pabago-bago po ng mga statements, diba? Pabago-bago, mga sinungaling, nahatiran daw ng maleta, hindi naman po nakita yung laman. Tapos mali-mali pa po sila ng mga sinasabing address. Diba? Yung address, mali-mali. Hindi po tugma. Magugulat ka next week, iba na naman po yung sinasabi. Pagkakampi nila, pag hindi nila kakampi, sasabihin, bigyan ng malita yan. Pagkakampi na nila, magpapapress con sila, hindi na po nila binabanatan, hindi na po nila dinidiin. Nagkamali lang daw sila. Yan. Imagine, grabe pong kabubuhan ito, no? Grabeng kabubuhan. Kaya pagdating po sa korte, hindi naman po pipitsugin yung korte ng Pilipinas. Bubusisiin po yan ng maayos. Titingnan po yan ng maayos. Ito ba'y totoo? Ito ba'y hindi? Pero, abangan po natin. Ganyan yan, bagsak. Ay, huwag tayong magalit kay Boyeng Rimulya. Okay? Si Boyeng, syempre, ginagampanan niya lang yung trabaho niya, no? Maging malawak po yung pag-unawa natin. Lawakan po natin. Pero, ako'y naniniwala po na hindi po yan magtatagumpay. Yung plano ng kalaban ng administrasyon ni PBBM. Diba? Leonora Brown, shoutout po so, ganun lang po yun mga preno. Kayo po, ano po yung opinion niyo dito, no? Wag po tayong, magalit po agad, no? Pagbigyan yung kalaban. Pagbigyan. Yan lang naman yung kinakatuwa nila, makasuhan si Romualdez. Ang totoo pong may sala talaga dito, yung pukinang inang Zaldico na yan.
Oh. Tingnan nyo, kakasuhan si Martin Romualdez. Nagtatago po ba? Hindi po. Nasa Pilipinas lang. Yeah? Oh. Nasa Pilipinas lang po. Handa pong harapin yung proseso. Si PBBM, masakit man po sa kanya, pero trabaho lang po, walang personalan. At least yung dalawa po, hindi naman po nag-aaway. Hindi naman po nagrarambulan, di ba? Oh. Proseso, masunod. Kung sumunod ka, palakpakan, di ba? Ganun lang po yun. So kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ayan, paki-comment naman para mabasa po natin yan, syempre, no? Nagbabasa po tayo ng inyong komento. So next topic po tayo, ayan bago po tayo mag-proceed sa next topic po natin, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Eto na. May dalawang tangang bibigyan tayo ng reaksyon. May dalawang tanga, bobo, inutil, no? Na ating gigisahin ngayon.